GoSend, revolutionizing payment solutions with security, efficiency, and sustainability. So yung pinlay ko kanina, nasaan na po yan sa YouTube channel na po natin, nasa Facebook page natin, no? Available po yan yung mga materials natin. But gumawa pa rin tayo ng presentation slide para mas lalo natin ma-explain process ng GoSend. So GoSend, your wallet for a wealthier tomorrow. So ito yung bagong digital wallet ngayon, no? Brand natin, ang pangalawang tower ng Top 1 Tech Corporation. So for now, explain ko sa inyo na bawat transaction natin ay meron tayong rewards na matatanggap. So yan yung power ng GoSend Connect. Ayan, engage more, earn more with GoSend. Alam naman natin kung paano nagsimula yung evolution of money, no? From barter to gold to metals, then naging paper, and now the plastic. And ngayon, yung electronic money, yung tinatawag nating EMI and cryptocurrency. Pinagsama-sama na dito yung mga bagong technology ngayon using the blockchain. So napaka-powerful talaga ng block. So yan po yung evolution of money. At sa mga wala pang digital wallet katulad nito, no, yung Simbank, GoTime, Maya, Netbank, Ownbank, RCBC, Cbank, Tonic Bank, Ono Bank, Union Digital Bank. So halos yan ay meron na tayo. But now, i-introduce natin sa inyo yung wallet na mayroon kang magiging benepisyo. Bawat transaction, mayroon kang rewards na matatanggap. So kung maalala nyo, way back GCash time, nung nag-start pa lang yan, I think, 2015 o 14, bawat share mo ng GCash, mayroon silang binibigay na reward, which is 50 pesos. So, nag-share ako that time. So, meron akong natatanggap na 50 pesos. Same thing sa CoinsPH, sa mga may CoinsPH dyan, no? Nag-share din ako. Pag share mo niyan, meron kang 50 pesos na matatanggap doon sa wallet mo. So, pero hanggang doon lang yun siya. But now, tingnan mo, ilang years na dumaan. Ilang transaction, ilang million na yung nangyari, ginawa natin sa GCash at saka sa CoinsPH and other digital wallet. Pero, hindi naman tayo nagkaroon ng income. But this time, dito sa GoSend, lahat ng mga transactions mo, ang kagandahan dito, nagkaroon ng tinatawag na livelihood program. Na pag sinare mo siya at ginamit natin ito just like GCash, ay magkakaroon ka ng rewards. So ang kagandahan doon, bawat transaction nila, bumili sila sa merchant, nag-purchase sila online, nag-cash out sila, you get average of 1% per transaction. Just imagine kung na-capture mo yung market mo noon sa GCash at magkaroon ka ng sabi natin 10 million transaction in 1 month time. So 1% ka lang doon average. 'Di ba? Magkano din 'yon sa 10 million? So you get 100,000 average mo na transaction rewards every month. So with that, masasagot na yung mga pangbayad mo sa bills, no? Dito later on, magkakaroon din tayo ng mga bills payment. Nandiyan na yan siya, kaya lang sa phase 1 ng ating program ng GoSend, so papaano natin paramihin yung user ng GoSend. At available naman ito dahil nga license naman tayo ng Bangko Sentral. So yan po yung ating apps, ang GoSend. No, mada-download po natin yan pag nasa Pilipinas ka. Available po yan dito sa Pilipinas. Sa other country, hindi pa. So, ginagawa pa ng paraan para maging sa other country, ma-download din nila. So, yung country restriction lang naman ang ano doon, ang kailangang i-update. So, yan po yung GoSend natin. So, i-play ko itong introduction natin sa GoSend. GoSend, revolutionizing payment solutions with security, efficiency, and sustainability. At GoSend, we are dedicated to providing a sustainable financial platform tailored for Filipino business people and the broader community. Our mission transcends the traditional profit-driven model. Instead, we aim to be the go-to partner for payment solutions, focusing on long-term sustainability and community support. Industry challenges. Recent insights from extensive user reviews, data from Statista, Nielsen, and leading publications such as the Philippine Daily Inquirer and ABS-CBN reveal significant challenges within the fintech sector,
particularly concerning prominent payment platforms. Key issues. 3 critical issues have emerged. Security concerns. Both platforms have encountered issues such as data breaches, phishing scams, and fraud. Technical glitches. Users have reported app crashes, slow transaction processing, and difficulties with login or account access. Customer service. There are notable complaints regarding the quality and responsiveness of customer support. These challenges underscore the need for a robust and reliable alternative. GoSend's solution. GoSend addresses these issues head-on with our cutting-edge technology. Our platform leverages unique QR codes for transactions, ensuring unparalleled security and minimizing the risk of fraud. We guarantee that only the authorized user has access to their account, enhancing overall security. GoSend is equipped to support 10,000 communities with a user base of 2 million. Our advanced technology allows us to seamlessly digitalize all user transactions, providing a comprehensive and efficient payment solution. Our commitment to legal and financial stability is reinforced by our efforts to acquire digital wallet licenses from Dubai and the United States through strategic partnerships. Additionally, GoSend is forging alliances with international exchangers from Brazil and Turkey, positioning us as a formidable international players in the global payment landscape. GoSend has a powerful license issued by Bangko Sentral ng Pilipinas, the EMI license, which allows companies to issue electronic money, e-money, which can be used for payments, transfers, and other financial transactions. E-money is a digital representation of fiat currency that is stored electronically and used for various financial services. EMIs can facilitate transactions like online payments, remittances, and mobile wallet services. GoSend has another powerful license issued by Bangko Sentral ng Pilipinas, the VASP, or the Virtual Asset Service Provider license, which enables companies to provide services related to virtual assets, such as cryptocurrencies. These services can include exchange, transfer, custody, and management of virtual assets. VASPs are allowed to operate platforms where users can trade virtual assets, provide custodial services, and engage in other related activities. Did you know that out of 44 licensees of BSP and EMI, or the electronic money issuer, and only 9 here has a VASP licensed, we are one of those. Okay, so ayan yung ating introduction sa ating GoSend. So again, welcome sa ating mga participants. Right now, mayroon na tayong ilan? 210 participants. Wow, congratulations. Thank you for attending our Zoom tonight. Okay, so i-recognize natin yung mga nandito sa ating Zoom. Si Boss Nelson, yung ating president, nandito na, no? Nakikinig lang siya. So after the presentation mamaya ay magkakaroon tayo ng question and answer and yung mga updates, panibago, mga perks at rewards na ibibigay ng ating president dahil gumaganda na ang takbo ng ating GoSend digital wallet at nagkakaroon, nagmamaterialize na yung mga ideas last year. So thank you sa mga partners natin na patuloy na nagsuporta. Welcome. Let's proceed sa ating presentation para maintindihan natin ano ba ang meron sa GoSend, no, na pwede nating pakinabangan in the future. Ayan, nasa Riyadh pala si Boss Ed. Ayan. Okay. So let's continue. So ang ating GoSend, no, kung makikita natin, so inaral ko din po ito siya, ay license po tayo, no, ng BSP. So with regards sa digital bank. So yan ang i-explain natin ngayon dito kung ano ba yung tinatawag na MI at saka VASP doon sa video presentation natin. So ito yung bigyan natin ng konting explanation, no, even doon na sa ano na ito, recorded naman ito natin, pero daan lang natin siya. EMI is an electronic money issuer, no? Bangko Sentral po ang nagpo-provide niyan. So mariresearch natin sa Google
yung EMI BSP license in the Philippines. So yan siya, no? Electronic money issuer siya para sa mga digital payment services like yung electronic fund transfer, bank accounts, and etc. So mariresearch po natin yan. Kunting research po tayo sa Google. Malalaman natin ano ba ang EMI BSP license na meron tayo dito sa Pilipinas at iilan lang ba ito sila. So sabi dito ang EMI BSP license in the Philippines, ito yung Electronic Money Institution, is the financial institution that is authorized to issue electronic money and provide payment services such as domestic and international electronic fund transfer and can provide bank accounts and e-wallets. So yan po yung EMI through sa ating NetBank. So how to get EMI license dito sa BSP? So to obtain electronic money issuer, BSP license to operate in the field of electronic money. So dapat dito meron kang at least 200 million na pondo. Yan parang bond siguro yan. Kailangan meron kayo. Pag nasa crypto naman tayo, yung tinatawag na liquidity fund. Now ito naman yung BASP is a virtual asset service provider. So then dito naman naka-attach dahil nga meron tayong cryptocurrency. So literal makikita natin diyan Go Crypto. 'Di ba? Kung mayroong G Crypto, mayroon tayong Go Crypto, Go Exchange, and marami pang ilalabas diyan sa ating digital wallet. For the past years, no, 2 years I think. Mamaya itanong ulit natin kay Boss Nelson paano nag-start yung GoSend, no? Ano ang naging roadmap nila way back 2016 at hanggang ngayon na-develop at na-sustain pa rin natin kahit yung platform that time is parang katulad lang ng GCash and GoTime at other digital wallet. But this time, nalagyan sa ng mas magandang program which is the livelihood program. So yan na-explain natin. But for now, the licenses muna. BASP license, ito siya. I-research ulit natin sa ang BASP license in the Philippines. So yan, say virtual asset service provider license. So allows an entity to offer services that facilitate the exchange or transfer of virtual asset. So meron na palang batas na naka in place, no? Kailangan na lang natin intindihin at aralin paano natin ito ma-utilize sa pang araw-araw natin na pamumuhay katulad ng paggamit natin sa GCash and other digital wallet. But this time, may mga rewards tayong matatanggap. What is the role of the central bank in regulating the BASP in the Philippines? So, na-research natin to lahat sa YouTube, no? Mababasa natin yan sila. What GoSend can do with BASP o BASP. So, ayan nga, cryptocurrency exchange, virtual asset management ang kanyang license diyan. Pwede kang para sa mga regular user, ito yung kanyang explanation. And for the business, at paano naging unique yung position ni GoSend sa pag-apply nitong BSAP. So one of the few companies in the Philippines with both EMI and BASP licenses. So ability to offer comprehensive financial services spanning traditional and crypto finance. So position as trusted, regulated provider in the emerging crypto space. So meron na tayong mga license niyan, okay? So out of 44 licenses of BSP sa dito sa atin, ang merong tinatawag na BASP license. So isa po diyan yung ating corporation, ang Top One Tech Corporation. So yan po yung pinaka-license natin. Just like GCash, ano ba yung naka-registered sa kanila, which is the Go Exchange. So ito yung mga kailangan nating matandaan para alam natin na yung pinapasok natin this time ay mga legit na mga project, no, na business. Okay? Lalo na involved dito ang Bangko Sentral at regulated tayo. Ito yung explanation about the BASP, no, virtual asset provider. Pakinggan natin. Crypto curious? GoSend is VASP, or Virtual Asset Service Provider, licensed by BSP, allowing secure virtual asset transactions. Whether it's traditional or digital currency, we've got you covered. The future of finance is here. GoSend, your wallet for a wealthier tomorrow. Download now. So
ngayon itong, EMI BSP license in the Philippines, ito yung mga naka-registered, yung mayroong mga banks. So, sila yon. So, ang electronic money na mayroong mga establishment ba, ayan sila 27. Yung namang mga EMI na may non-bank financial institution katulad natin, digital wallet, so ito naman yung mga nasa listahan. Ayan sila, yung Cebuana. Itong DCPay, ito yung sa CoinsPH, yan yung naka-registered sa kanila. So ang brand name nasa CoinsPH, pero ang naka-registered DCPay. Ayan, so marami po yan. Ito ay 42 po ito sila. O ito yung G-Exchange, ito yung sa GCash naman. So yan yung license na naka-registered sa kanila. Okay, InfoServe, so ang iRemit Corporation, ayan yung Tayo Cash, ayan, TagCash, StarPay. Yung TokTok meron din sila. So sa atin, Top 1 Tech Corporation. Okay, ang pinaka-president natin diyan si Sir Clifford Ramos. Ayan, True Money, kung natatandaan niyo yung True Money, nag-ano din yan, naka-try din ako niyan. So ayan po yung mga nasa list na kilala natin, and tayo ngayon sa GoSend or Top Wallet under sa corporation ng Top 1 Tech. So ito po ay ang ating pina-follow na RA 1163 of the Philippines, yung pag-promote ng savings and yung mga loan association. So yan po yung sinusunod natin na Republic Act. Encouragement of savings and loans, and paano siya i-regulate. So yung roadmap natin dito na to have first 6 months magkaroon ng 100k users ang GoSend. Then we go to merchant, mga bills payment, mga purchase ng product and services, yung mga terminal, cash in cash out, no? Kasi yung mga tindahan nakikita natin may mga cash in cash out. Then in preparation, nandiyan na rin yung Go Crypto and Go Exchange natin, and pag-accept ng mga Visa card sa mga terminals. Yan, tapos ko pa itong phase 1, phase 2, hindi ko pa natapos. So, how to get started with GoSend Digital Wallet? GoSend, revolutionizing payment solutions with security, efficiency, and sustainability. Hello mga boss, magandang araw sa inyo. This is really a very good day for us, lalo na sa mga naghihintay, no, na mga iOS users natin, no. Finally, and I'm really proud and excited to announce to everyone, not just sa Play Store tayo available ang GoSend Plus, kung hindi, available na rin tayo sa iOS or App Store. Yay! So guys, there's no reason kung bakit hindi nyo pwedeng gawin ang GoSend sa mga leaders natin all around Visayas and Mindanao, pati dito sa Luzon, no? Hintayin ninyo na mag-message ako, and we will do a general meeting on how we would start and plan it out para mag-ready na tayo sa 2025 natin. Alright, so 2025, it's a year of rewards and bonus, no, sa GoSend family. So guys, please download it now and share your link, no, and may God bless us all. Thank you, GoSend. Maligayang pagdating sa GoSend Livelihood Affiliate Program. Natutuwa kaming ipakilala sa iyo ang isang kamanghamanghang pagkakataon na hindi lamang nagpapabuti ng iyong pang-araw-araw na transaksyon, kundi nagbibigay daan din sa iyo na kumita ng mga gantimpala habang ibinabahagi ang mga benepisyo sa iyong mga kaibigan at pamilya. Tara, talakayin natin ang mga detalye ng aming livelihood program. Anyayahan ng iyong mga kaibigan na sumali sa GoSend. Para sa bawat taong iyong nirefer na nag-subscribe, makakakuha ka ng 40 pesos. Isang magandang paraan ito upang ibahagi ang mga benepisyo habang kumikita ng kaunting dagdag na pera. Kung magre-refer ka ng 5 kaibigan, ito ay 200 pesos na dagdag sa iyong bulsa. Gamitin ang bonus na ito para sa outing ng pamilya o ipunin para sa isang espesyal na treat. Purchase rewards. Mag-enjoy ng mga gantimpala sa iyong mga pagbili. Para sa bawat 1,000 pesos na iyong ginastos, makakakuha ka ng 12 pesos.
Ang higit na pamimili mo, mas marami kang makukuha. Kung namimili ka ng grocery at gumastos ng 4,000 pesos sa isang buwan, makakakuha ka ng 48 pesos pabalik. Iyan ay pera na maaari mong ilaan para sa iyong susunod na grocery bill o isang bagong kagamitan sa kusina. Affiliate Reward. Kapag nag-refer ka ng isang tao sa GoSend, hindi lamang ikaw ang makikinabang, kundi pati na rin ang iyong sponsor. Para sa bawat taong iyong nirefer na nag-subscribe, makakatanggap ang iyong sponsor ng 12 pesos at 80 cents. Bukod dito, kapag ang mga individual na iyong nirefer ay nag-sign up ng kanilang sariling mga kaibigan, makakakuha ka ng rebate na 4 pesos para sa bawat 1,000 pesos na kanilang ginastos. Ang sistemang ito ay lumilikha ng win-win na sitwasyon para sa lahat. Nagtataguyod ng isang suportadong network kung saan lahat ay maaaring umunlad. Isipin mo na nakatulong ka sa 100 kaibigan na mag-sign up para sa GoSend. Ang iyong sponsor ay makakakuha ng 1,280 pesos mula sa iyong mga referrals lamang. Pero hindi dito nagtatapos. Kung bawat isa sa iyong mga kaibigan ay mag-refer din ng 100 tao at sila ay namimili, patuloy kang kikita mula sa kanilang mga gastos. Makakakuha ka ng 4 pesos para sa bawat 1,000 pesos na ginastos na magiging kabuuang 4,000 pesos na gantimpala. Magkakaroon ka rin ng kabuuang 5,280 pesos na passive reward. Ito ay mag-udyok sa iyong sponsor na aktibong suportahan ka dahil ang kanilang tagumpay ay direktang konektado sa iyo. Sama-sama, nagtatayo kayo ng isang nagtutulungan na komunidad kung saan lahat ay motivated na lumago at magtagumpay. Bank Transfer Rewards. Tuwing ikaw ay gumagawa ng bank transfer, makakakuha ka ng 60 cents. Bukod dito, ang iyong sponsor ay makakakuha rin ng 60 cents na lumilikha ng isang suportadong network ng mga kumikita. Kung gagawa ka ng 10 bank transfers sa isang buwan, ito ay 6 pesos sa iyong bulsa. Maaaring hindi ito mukhang marami, pero maaari itong bumuo upang masakop ang maliliit na buwan ng gastos tulad ng iyong coffee. Pay Bills Rewards. Magbayad ng iyong mga bill at kumita ng mga gantimpala. Para sa bawat bayad na bill, makakakuha ka ng 1 peso. Makakatanggap din ang iyong sponsor ng 1 peso rebate na nagudyok sa pagtutulungan at paglago. Kung magbabayad ka ng 5 bill sa isang buwan, makakakuha ka ng 5 pesos. Gamitin ito para sa isang movie night o ipunin para sa isang family dinner. Salamat sa pag-explore ng GoSend Livelihood Affiliate Program kasama kami. Tandaan, ang GoSend ay higit pa sa isang e-wallet system. Ito ay isang komunidad na nakatuon sa paggawa ng pagbabago. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa aming rewards program, hindi ka lamang nakikinabang sa pamamagitan ng mga gantimpala at bonus, kundi nag-aambag ka rin sa isang mas malaking layunin. Ang bawat pagbili na ginagawa ng mga miyembro ng GoSend ay tumutulong sa mga kapuspalad, lumilikha ng ripple effect ng positibong pagbabago sa ating mga komunidad. Para sa karagdagang impormasyon at upang manatiling updated sa aming mga inisyatiba, siguraduhin sundan kami sa aming mga social media. GoSend your wallet for a wealthier tomorrow.